Ng pagkakabasa ng kanyang salita. Praise the Lord. At magandang hapon po mga kapatid o gabi na pala sa ating lahat. Meron na po akong ibabahagi sa inyo na mensahe tungkol po sa kahalagahan ng pagpapatuloy. Amen? Kasi po, syempre kayo po ay nahasika na ng salita ng Diyos. Hindi po sapat na basta tayo ay tumanggap lamang. Mahalaga na ito po ay umuugat at mas lalo pang lumalago sa ating pong buhay at sa ating pong pagkatao. Marami pong mga tao, mga kapatid, na magaling sila pagdating po sa pag-receive ng Word of God, pero hindi sila ganon kagaling pagdating po sa pananatili. For example, marami pong mga gawain na sa unang pagbubukas ay maraming tumutugon. Marami yung naeengganyo. In fact, isa ito sa mga ganong mga klase ng pagpapasimula na napakarami. And then, habang tumatagal ay unti-unting nalalagas, mga kapatid. So, yan po ay alam ng Panginoon sapagkat mayroong iba't ibang klase ng puso ng tao na nahahasikan. Mayroong mga puso na katulad ng sa lupa ay mabato. Pag dumarating na po yung tag-init, dahil hindi po siya nakaplant sa magandang klase ng lupa, agad itong naluluoy o nalalanta. Meron namang klase ng puso o kagaya ng sa lupa na tinutubuan ng mga damo. Ito yung klase ng mga taong nakapakinig sila ng Word of God, pero later on, naagaw sila ng mga kung ano-anong mga worldly business o kung anumang mga kaabalahan nila sa buhay. Kaya po, minsan, ang mga churches o ang mga simbahan, mapapansin nyo every Sunday, ang daming dumadalo. Amen? Pero pagdating na po sa panawagan patungkol sa paglilingkod, kakaunti na lang yung nagre-respond, mga kapatid. So ang langit po, hindi po siya tumitingin o naghahanap lang ng mga sasalo ng salita. Ang Diyos po ay naghahanap ng mga taong magpapatuloy. Amen? Hindi po sinabi ng Panginoon na blessed are those who hear the word of God, kundi blessed are those who hear the word of God and obey it. Sabi po sa Luke 11:28. Mapalad ang mga nakikinig ng aking salita at sumusunod. Amen? Ang mensahe po natin may pamagat po na do not just receive the word, but keep the word. So wag lang basta tanggapin ang salita, kundi manatili sa salita, mga kapatid. So ang pakikinig po, mga kapatid, receiving the Word of God is only the beginning. Pasimula pa lamang po ito. Pero ang proof na ito ay nagkakaroon ng paglago sa buhay natin ay kapag tayo po ay nagpapatuloy. Amen? Ang isa bang estudyante, pag sinabi mong nakatapos na yan ng kinder, ibig ba sabihin ay fully complete na yung kanyang pangunawa, lalo na sa academics? Of course, hindi, di ba ho? Alam natin na yung kanyang preschooling ay paghahanda pa lamang. Kaya po alam niyo ho, yung pagbubukas natin ng gawain, yun ay pasimula pa lamang, mga kapatid. At napakarami pa nating dapat matutunan. Amen? So, ang mensahe pong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lang tayo dapat tagatanggap, bagkus tagapagpanatili ng kanyang salita. So, receiving the word is not only important, mga kapatid, but it is not good enough kung hahayaan nating maagaw lang ito sa atin ng kaaway. Kagaya po ng sinasabi sa Matthew 13. Sabi po ng Panginoon, na ang binhi ay maitutulad sa salita ng Diyos, ngunit mayroong iba't ibang result, mga kapatid.
So ang binhi ay nalaglag sa lupa na merong mga klase na mabato, yung iba naman ay may mga dawag, at yung iba naman ay napatanim sa magandang klase ng lupa. So iba't ibang klase ng lupa, the same na binhi or the same seed mga kapatid, ngunit iba't iba ang naging epekto nito. Amen? Kaya alam niyo, minsan sa pakikinig natin ng Word of God, yung iba, natatouch sila sa sermon, sa mensahe, they feel convicted, mahilig silang sumagot ng amen. At yung iba naman ay kapag may kantahan, talaga namang galak na galak, tuwang-tuwa mga kapatid. But later on, ay nawawala. Meron pong warning si Santiago, si James, sa kanyang sulat sa mga kapatiran. Sabi po sa James 1:22, "Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says." Sabi po sa Tagalog, mamuhay kayo ng ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Amen. Kung tayo daw po ay tagapakinig lamang, ngunit walang life application, niloloko lang daw po natin ang ating mga sarili. Kaya di ba ho, minsan may mga nagsisimba na pag umaga, deboto. Pag gabi, debote. Pag linggo, banal. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, marites. So ito yung mga klase ng tao na tumatanggap naman sila ng salita. Walang problema sa kanila yung ganun. Pero pagdating sa pagsasagawa o pagsasabuhay, doon sila kinakapos, mga kapatid. So listening without obedience creates spiritual deception, sabi po ni James. Akala natin na may nangyayaring pagbabago, ngunit sabi ni James, hindi, niloloko niya lamang ang inyong mga sarili. So what is the danger of not keeping the word? Sabi po ng verse 19, the word can be taken away. Pwede itong maagaw. Pwedeng may dumating na ibon at ito ay tukain. Kapag hindi po natin napahalagahan yung salita na ipinupunla sa atin ng mga nangangaral, mga kapatid, wala tayong meditation, wala tayong prayer, wala tayong life application, mga kapatid, mabilis itong naaagaw. Meron po mga tao na pag nakikinig sila, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Walang reflection, mga kapatid. Parang, sige na nga, attend na tayo dun kasi may libreng pakain, may libreng kape, may libreng lugaw. May mga tao po na ang habol nila ay physical food. Although may mga tao naman na nako-convert sila na gano'n nag-umpisa. Pero kung gano'n lang po yung motivation, kulang, mga kapatid. So ano ba po ang danger kapag hindi natin kinikip ang binhi na nahahasik sa ating puso? The word can die under pressure, mga kapatid. Sabi po ng verse 20 to 21, ang binhing nalaglag sa mabatong lupa ay mga taong duminig ng mensahe, kaagad at masaya nila itong tinanggap. Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanilang puso. Sandali lang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. So may mga tao naman na okay sila sa gawain, masaya nilang tinatanggap ang preacher, buong puso nilang pinakikinggan ang salita ng Diyos. Yun nga lang, pag sila ay sinubok, umaayaw na agad. Amen? Sabihin ng iba, Brad, maigi pa nung hindi ako umaattend ng gawain. Wala akong nararanasang mga trials and testing. Ngayon tuloy, meron na. Kaya yung iba, takot maglingkod. Di ba sinabi na ng Panginoon na sa daigdig na ito ay may kapighatian?
Kasi po, bakit? Once na nag-decide ka na mapabilang sa Kingdom of Heaven, automatic ang kalaban mo ay Kingdom of Darkness. Nung hindi ka pa uma-attend, hindi ka naman inaaway ng mga kapitbahay mo, ngayon bigla kang inaaway. Kung kailan ka nagseseryoso na maglingkod. Kasi po, bakit? Dati yung mga kasama mo sa chismisan, kabibes mo pa. Ngayon, nakakapakinig ka na ng Word of God, nare-realize mo lang hindi pala tama yung paninirang puri. Hindi pala tama yung nakikipag-umpukan ka sa mga dalahira. Ngayon, sasabihin sa'yo ng mga dati mong kumari, killjoy naman yan. Pasimba-simba, pero ganun pa rin naman ang ugali. At may mga tao na kapag hindi nila na ibibigay o nakukuha yung approval ng ibang tao, para silang pinanghihinaan. Amen? Para bang ayaw na nilang magpatuloy, mga kapatid. Pero sabi nga ni Paul, mas gugustuhin niya pa na mamatay dahil sinusunod niya ang kalooban ng Diyos kaysa mabuhay dahil lang sa approval ng mga tao. Amen? So some receive the word with joy, but when trials come, they fall away, mga kapatid. Yung ganyang klase po ng pananampalataya, hindi nagtatagal. Kasi po, bakit? Sa buhay paglilingkod, ang paglalayag hindi naman palaging smooth. Amen? Sabihin natin, ang hirap palang maglingkod, ang hirap palang magpatuloy sa gawain. Mahirap din namang hindi naglilingkod. Diba? Pag di ka naglilingkod, ganun din. Nandyan din yung mga problema. Ang kagandahan kasi kapag nagsiserve ka at nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, kahit may problema, alam mong may Diyos kang masasandalan. Kahit may pagsubok kang nararanasan, may mga brothers na pwede kang ipag-pray. Amen? Kaya alam niyo ho, ang nakapagbibigay ng matinding pressure sa mga tao po na naka-receive na ng Word of God, hindi yung hindi yung pressure ng responsibilidad, kundi yung lack of roots. Kasi ang isang puno, ang isang tinanim na hindi po malalim ang pagkakaugat ay madaling bunutin. Amen? Kaya mahalaga po na sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, huwag nating hayaang maagaw ito, kundi mapalalim pa natin para kahit ano ang ating maranasan, pagdaanan, hindi tayo basta-basta maigugupo ng mga pagsubok. Amen? So ano po ang danger ng mga taong hindi nagkikip ng salita ng Diyos, mga kapatid? The word can be choked by life. Sabi po ng verse 22, ang binhing na hulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawawala ng puwang sa kanilang puso at ito'y hindi nagkakaroon ng bunga sa taong iyon. So may mga tao po na pagdating ng mga worldly pleasure, ito naman hindi pressure, pleasure naman. Nagkakaroon sila ng agam-agam. Amen? So yung riches, nagbibigay sa kanila ng distractions, mga kapatid. And busyness can choke your spiritual growth. Yung dati hindi ka na may time ka sa Panginoon, biglang sabi mo, Lord, bigyan niyo naman kami ng hanap buhay. Tapos nagkaroon ka na ng hanap buhay, biglang nagkaroon ka ng tindahan, ngayon di ka na maka-attend. Yun. Na-choke ka na ng mga dawagan na yun, ng damuhan na yun. Na dati, pag sinabi ng DIC na, may gawain po tayo sa Friday, kita-kita po tayo, 6:00. Hindi ka, dati makakasagot ka kagad na, sige po, excited ka pa. Ngayon, ay titignan ko po. Parang wala ka ng kasiguruhan, mga kapatid. So ito yung mga tao na
Hindi nila nire-reject yung Word of God, pero hindi naman nila priority sa buhay nila. Mas priority nila yung pagyaman, pagkita ng salapi, paghahanap buhay. Hindi masama yun, mga kapatid. Pero hindi yun ang dapat na priority natin. Kasi may mas mahalaga. Amen? So, marami pong mga mananampalataya, hindi naman nagba-backslide, busy lang. Kasi ang backsliding, eto talaga yung totally naging antichrist, naging satanista, yun talaga, backsliding talaga yun. Umanig na sa ibang samahan, naging kulto, backsliding yun. Hindi naman lahat nauuwi sa ganon, pero marami ang nagiging busy. Yung iba naman, hindi sa hanap buhay, minsan naman sa asawa. Diba? Mas takot pang mawala yung asawa. Sabi kasi ng asawa, pag umaten ka pa dyan, sa labas ka na matutulog talaga. So, dahil takot mawala ng asawa, di pinagbigyan yung asawa. Sabi kasi, Brad, submit to your husband. Opo, pero kung ang ipinapagawa ng asawa mo ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi mo na kailangan mag-submit. Diba? Paano kung sabihin pala ng asawa mo na tumalong ka sa tulay? Di, kalooban ba ng Diyos yun? Dahil ba sinabi ng asawa mo, susundin mo na rin? May mga ganun eh. Kasi ito ho, minsan ginagamit ng kaaway para pigilan tayo sa paglago. Minsan naman, hindi naman yung asawa, yung mga anak naman. Nay, ano ba naman yan? Tanda-tanda nyo na, napunta pa kayo niyan, sinasayang nyo lang yung oras nyo, yung pera nyo, yung binibigay ko sa inyo, sa halik na pambili nyo ng grocery, binibigay nyo pa doon. May mga ganun, mga kapatid. Kaya, nahihirapan silang lumago. Amen? So, ano bang ibig sabihin ng pagpapanatili at pagpapatuloy sa salita po ng Panginoon? So, to keep the word means to continue in it. Sabi po ng John 8:31, if you continue in my word, you are truly my disciples. Kung kayo ay mananatili sa aking mga salita at sumusunod sa aking mga salita, tunay ngang kayo ang aking mga alagad. Amen? Kasi po ganito may dalawang grupo ng mga sumusunod sa Panginoon. Una yung mga alagad, yung iniwan nila yung kanilang hanap buhay, iniwan nila yung kanilang pamilya para maging alagad ng Panginoon. Totally, kinumit nila yung buhay nila kay Lord. Pero meron din namang mga sumusunod sa Panginoon na hindi mo matatawag na followers, kundi fanatics. Fans lang. Ito yung mga taong sumusunod lang kay Lord kasi nalibre ng tinapay at isda. Diba? Naaalala nyo, nung naghimala ang Panginoon, marami siyang libu-libong taong pinakain. Tuwang-tuwa yung mga tao kasi may sumobra pa eh. Sabi ng mga tao, gawin natin siyang hari ng mga Hudyo. At umalis ang Panginoon nung napansin niyang kukunin siya ng mga tao para gawing hari. Pero alam niyo kung bakit naghimala ang Panginoon ng time na yon? Kasi nasa emergency area sila eh. Nasa bundok sila, wala silang mabibilhan ng pagkain. Kung may pambili man sila, kulang naman. Kaya ang Panginoon naghimala para makakain at mabusog ang lahat. Pero ang gustong mangyari ng mga tao, pag ito naging hari natin, araw-araw na tayong may pagkain. Hindi naman ganun ang misyon ng Panginoon. Kaya, umalis ang Panginoon. Sabi ng Lord, andyan na naman kayo kasi sinundan na naman siya eh. Nagtago na nga ang Lord, nahanap pa rin siya. Sabi ng Lord, kung talagang gusto niyo ng pagkain na pag kinain niyo, di na kayo magugutom, ang kanin niyo ay ang aking laman. Nung sinabi ni Lord yun, sabi ng mga tao, ano tingin mo sa amin, cannibal? Kakainin ka namin? At yung mga taong yon na hindi naman tunay na followers, mga fanatics lang, ay tumalikod na at hindi na nagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Amen? So, ang paglilingkod, mga kapatid, hindi lang one-time obedience, kundi lifetime. Amen?
Hindi po pwede na tuwing anniversary ka lang a-attend. May mga ganun kasi, tuwing anniversary lang ng gawain, uma-attend. Tapos the whole year, hindi mo makita. Yung pala, ang habol lang yung ipamimigay na bigas. Amen? So to keep the word means to obey it daily. Araw-araw, mga kapatid. So keeping the word is practical. Alam niyo ho, kapag everyday nagre-reflect tayo sa salita ng Diyos, yung ating buhay pananampalataya ay lumalakas, nasasanay. Kasi ang salita ng Diyos, pagkain ng ating kaluluwa, mga kapatid. Amen? Pero alam nyo, yung iba nga pag di sila makakain ng 3 beses sa isang araw, yung iba, nangihina Amen? Tayo pa kaya? Kailangan natin ng food for our soul, mga kapatid. Amen? At nananatili tayo at nagpapatuloy kahit mahirap. Kagaya nito, may mga challenges sa atin. Una, sa aming mga preacher, malayo. Malayo ito, mga kapatid. Buti kung taga Laguna, malapit. Kung taga-Taytay kasi ako, malayo ito, mga kapatid. Pero alang-alang sa paghahasik ng salita ng Diyos, buong galak ko itong ginagampanan at ginagawa. Kasi ito na yung calling namin Dito na kami, kumbaga, kalahati ng buhay namin, nandito na nakalaan, mga kapatid. Minsan, ang sakripisyo din namin, aalis kami ng umaga, uuwi kami gabing-gabi. Minsan, naabutan namin yung mag-iina namin, tulog na Tapos pagising nila sa umaga, kunyari may mga activities or assembly na kailangan namin puntahan. Pagising nila, wala na ako Pero hindi ko naman hinahayaan na ganun. Binabalanse ko rin. Pagdating naman ng Sunday, buong araw ko naman silang kasama, bumabawi naman ako, mga kapatid. Amen? So, to keep the word means to guard it in our heart. Sabi po ng Colossians 2, verse 6 to 7, just as you received Christ Jesus our Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So sabi ng verse 7, magpakatatag kayo at magpatuloy sa paglago. Amen? Hindi niya sinabi na umattend lang kayo ng CLSS tapos wala na. Continuous, mga kapatid. Huwag natin bibigyan ng puwang ang kaaway. Alam nyo, napakaganda nga na may gawain sa isang sa isang barangay, sa isang lugar. Kasi isipin nyo, sa buong isang linggo, at least meron kang isang araw o ilang 2 oras o 1 oras na nakalaan para makapakinig ng salita niya. Amen? Yung iba, nauubos yung panahon nila sa pakikipagchismisan, sa pagpunta sa mga bahay-bahay para makipag-ututang dila. Amen? Pero tayo hinahayaan natin na yung root ay mag-grow sa puso po natin, mga kapatid, sa pamamagitan po nito ng mga Bible study, ng prayer, mga kapatid, at paglalaan ng panahon sa pananalangin. Amen? Ano po yung mga blessing ng pagpapanatili at pagpapatuloy sa salita ng Diyos? Sabi po ng Luke 8:15, but the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. So yung mga binhi na napahasik sa magandang klase ng lupa, namunga daw po ng masagana.
So kapag nagpapatuloy po tayo sa salita ng Diyos, we grow spiritually. Dati, mainitin ang ulo mo. Ngayon, nakakapagtimpi ka na. Amen? Unti-unti, hindi naman kasi biglaan eh. Unti-unti, may mga taong makakapansin ng pagbabago sa iyong buhay. Dati, marites ka. Ngayon, wala ka nang pakialam. Parang hindi ka na nakakahanap ng pleasure sa pakikinig ng kwento ng buhay ng may buhay. Kasi di ba dati nung wala pa tayo sa Panginoon, parang yun ang pastime natin eh. Karamihan ng mga Pilipino, yan ang pastime. Hindi lang babae, pati mga lalaki. Parang pag may mga napagkukwentuhan, hindi mapigilan ang sariling, hindi makidugtong. Pero kapag nasa gawain ka na ng Panginoon, hindi ka na masaya. Parang hindi ka na natutuwa sa ganong klase ng mga panlilibak, mga kapatid. Amen? So, nagkakaroon ng pagbabago. We bear fruit. At ang napaparangalan, walang iba, kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So, fruit is the evidence that the word was kept. Pag meron tayong bunga, ibig sabihin, nakapanatili at umugat yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya minsan sasabihin ng asawa mo, ng anak mo, ng mga taong nakakakilala sa iyo, sabihin nila, "Ma, parang iba ka na." O kaya sabihin ng kumare mo, "Ate, parang hindi na ikaw yung dati." Kasi nga po, ang tao na tinawag na ng Panginoon, binibigyan niya ng bagong pagkatao. Amen? Yung mga dating sira-sira na aspeto ng buhay natin, ay unti-unti niyang inaayos, mga kapatid. Kaya halos hindi nila tayo nakikilala. Kasi bagong pagkatao na ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Sabi po ng James 1:25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lang at pagkatapos ay nakakalimot. So, sino daw po yung taong pagpapalain ng Diyos sa lahat ng aspeto na kanyang gagawin? Kumbaga, pag nag-business siya, sasamahan siya ng Diyos. Pag nag-asawa siya, sasamahan ng Diyos ang kanilang relasyon. Pag may mga plano siya sa buhay, pagpapalain siya ng Diyos. Sabi po, ito yung mga taong gumagawa at hindi nakikinig lang. Sabi po ni James, mga kapatid. At pagkatapos ay nakakalimot. Amen? So ito po ay panawagan po ng commitment, mga kapatid. Tinatanong tayo ng Diyos, nakinig ka ba? Na-touch ka ba sa mensahe? Kundi ang tanong sa atin ng Panginoon, kinip mo ba? Itinago mo ba? Itinanim mo ba sa puso mo yung mga salitang napakinggan mo? Amen? Hindi lang tuwing Friday, mga kapatid. Hindi lang kapag may problema tayo makikinig. Kundi, gawin nating lifestyle. Amen? Alam niyo kung gugustuhin po nating lumago talaga sa salita ng Diyos, ang daming platform eh. May Facebook, may YouTube, mga kapatid. May Spotify, kung kayo ay medyo techie. Kung hindi naman, may gawain ng Panginoon. Pag Sunday, may Mass, mga kapatid. So, receiving the Word starts to your faith. And keeping the Word sustains your faith. And obeying the Word proves na meron kang faith. Amen po? So, huwag po tayong matapos sa pakikinig lamang. Bagkus, isabuhay po natin ang lahat ng ating napapakinggan. Amen? Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na amin pong napakinggan sa gabing ito. Ano man po ang aming mga kalalagayan, ano man po ang aming mga sitwasyon, huwag niyo po hayaan, Panginoon, na maagaw ito ng kalaban sa puso namin. Bagkus, ipunla niyo po sa aming puso ang iyong mga salita at ito ay makapamunga ng masagana sa aming mga buhay. Patuloy niyo rin pong pagpalain ang gawain ito sa lugar po ng Bugarin at dalangin namin, Panginoon, na bagamat kami ay iilan lamang, ngunit darating ang panahon na kami po ay lalago
at dadami, Panginoon. At higit sa lahat, kapag kami po ay nakahanda na ang aming mga puso, alam namin, Panginoon, na marami kaming maaakay na tao sa lugar na ito. Pagpalain niyo rin po ang mga kapatid kong nagpapatuloy, anuman ang dahilan ng iba, Panginoon, ngunit sila mas pinili nilang ituloy ang gawain sa lugar na ito. I-bless niyo po ang kanilang mga buhay, Lord. Ilayo sila sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman, pati na ang kanilang mga pamilya. At dalangin ko, anuman po ang mga problemang pinagdadaanan ng bawat isa, mga financial crisis, Panginoon, mga physical illness, Lord, and kung ano pa mga emotional na nararanasan nila, mga emotional damage and traumas na nararanasan, kung meron man, Panginoon, hayaan mo po na ang iyong salita ang magbigay ng healing sa kanila, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na ang mga salitang ito na naipunla niyo po sa kanilang puso ay tumimo at umugat at makapamunga ng masagana sa kanilang mga buhay. Ano man po ang kanilang mga mithiin, kahilingan, sa sandaling ito, Lord, ay inaangkin po namin. Uuwi kaming answered prayer. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.